125 million CIF ni BP Inday Sara versus 150 million per signature. Diyos ko. Ano ang masasabi niyo dyan? Pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng Nabuntong hininga no? Finally daw yan, maaring hindi umabot na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Ito naman si Bato, yun nga sinasabi ko. To si Senator Bato, laging nagkukusa-kusa ito eh. Lagi itong wrong timing eh. Ginawa niya na ito noon eh. Di kami natatakot sa katotohanan. Boses ng masa aming pinapakinggan. Jomalon TV, isu ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, hindi puro drama, di rin chismisan. Lahat ng tanong may klarong kasagutan. Kasama ka dito sa diskusyon, boses mo may halaga sa solusyon. Laging alerto, mapagmatsyag, truth ang hanap. Di kami natitinag, walang palusot, walang dayaan. Tunay ang serbisyo, diretsong usapan. Jomalon TV, issue ng bayan. Ating pag-usapan. Tunay na balita, walang kinakampihan. Sumasalamin sa katotohanan lamang para sa mamamayan. Totoo ang laban, walang kulay, walang kampi. Balita, talakayan, katotohanan para sa bayan. Kamusta kayo dyan mga kayon? Siyempre, nagbabalik po ang Jomalon TV para sa issue ng bayan na ating pag-usapan. Kaya naman magandang umaga, hapon o gabi sa inyong lahat. Today is June 9, araw ng Lunes dito sa Pilipinas. Kaya naman mega love shoutout sa lahat ng sumusuporta, tumatangkilik at nanonood dito sa TV natin sa Jomalon TV. Ay yung mga viewers natin abroad pati na rin dito sa Pilipinas. Magandang hapon po, umaga, gabi sa inyong lahat. Kung ano man yung araw nyo dyan, kayo na lang po bahalang mag-adjust. Okay. Paki-double check mga kayon, palambing naman Paki-double check kung nakasubscribe na kayo. Kung hindi pa naman dito sa channel natin, paki-subscribe na lang at paki-click yung bell icon para lagi kayong updated sa mga videos na ina-upload natin araw-araw na. Sa ganon, madagdagan naman ito nasa ilalim natin at paki-subscribe na rin. Ang daming pasuyo. Pa-subscribe na rin itong mga backup channel natin. Alam mo na, di ba? Kailangan natin mag-backup at yung backup kailangan natin lagyan ng backup. Yung podcast natin, When Tito Talks, yung mga may hilig sa, yung mga naburnout na sa politics. Ang sunod natin na topic dyan, diploma, diskarte, pinaplansya lang natin yung studio natin. Anything under the sun, andito sa When Tito Talks. Kung mahilig ka naman sa pagkain, Anli Sisling, Anli Bulalo, mura na, marumi pa. Yung mga pares, maming gala, Tito Jom, Tito ng ina mo. Paki-subscribe na lang mga kayon. Okay, isang like and share na rin dito sa video natin. Maraming salamat. Simulan na natin. Alam nyo, very ironic, di ba? Bili mo, 125 million na confidential funds. Pinaabot nila sa chaos, sa malaking gulo, havoc. Di ba? Sa malaking gulo, sa paghahati-hati ng mga pagse-separate ng mga grupo-grupo, pag-aaway ng mga dating magkakasundo, magkakaaway ng dahil lang sa pera. Alam mo, di ba? Versus 150 million allegedly signature per head na nangyayari sa atin, di ba? Alam niyo naman yan. 125 million CIF ni BP Inday Sara versus 150 million per signature. Diyos ko. Ano ang masasabi niyo diyan? Di ba nakakaulol, no? Ulul, nakakabulol, di ba?
Ang hirap arukin. Ang hirap intindihin, di ba? Kung bakit nila pinaabot sa ganitong klaseng sitwasyon na kung saan busy na naman ang taong bayan. Busy na naman pala ang mga politiko natin about dito sa impeachment trial ni BP Inday Sara. Hindi na lang sana sila mag-focus doon sa mga pangangailangan ng ating bansa. Nabalitaan nyo ba yon? Yung sa Cebu ba yon? Yung babae na buntis na nanganak sa kalsada, ayaw magpadala sa ospital kasi walang pera. May mga dumating na ng mga ambulansya pero ayaw pa rin niya magpadala. Kinalaunan, namatay yon. Yung bata at saka yung nanay. Di ba? Ito yung hindi ko lang kakamali sa Jessica Soho ata napanood yun. Dami ko na kasing pinapanood kasi syempre kailangan ko mag-prepare para sa inyo. Yun nga, yung nagkaroon kasi ng zero budget ang PhilHealth. So, maraming nagtatanong, maraming nangihinayang, nagagalit, naiinis dahil walang pondo ang PhilHealth na kung saan dapat ito yung mga inuuna ng mga kongresista natin at ng mga politiko natin, yung PhilHealth. Okay? Iwanan muna natin yan dyan. Balik tayo sa impeachment trial dahil itong isang aling to, makulit. Makulit. Okay? Pakinggan natin kung ano yung press conference ni Risa Hontiveros. Panel of prosecutors yung articles of impeachment. In fact, pangatlong step na yan. Yan na naman. Unang step ay Mag-continue. manunumpa Manunumpa ang muna. Senate President bilang presiding officer. Pangalawang step, pasusumpain niya kaming lahat ng mga senador bilang senator judges. Kasunod niyan, finally, once and for all, babasahin sa amin ang articles of impeachment. Pero lahat ng Nabuntong hininga no? Finally daw yan, maaring hindi umabot sa isang oras. Kasi yung originally, ang magiging presentation muna nung articles of impeachment bago daw mag-convene bilang impeachment court. Ayon sa pagkaalam namin sa konstitusyon at sa rules of impeachment, yung kwento ko po yung sequence of events. Manumpa ang presiding officer, manumpa ang senator judges, babasahin ang articles of impeachment. Sen, kailangan po ba yung prosecution team ng House yung magbasa on the floor nung articles of impeachment o pwede na yung Senate Secretary as the clerk of court ng impeachment court? Ang naging practice ay yung House prosecutors ang nagpe-present ng articles of impeachment. Pero kung base lang sa Senate rules of impeachment, maaring simpleng opisyal dito o assigned person sa loob ng Senado ang magbasa ng mga ito sa amin bilang senator judges once convened na kami as impeachment trial court. Pero ma'am, confident kayo na kapag nag-motion, makakakuha kayo ng enough votes para suportahan ng mga Siyempre. senator? Oo, It shouldn't yan. even require. Hindi na Sapat kailangan. no. Ayon sa mismong konstitusyon, hindi kailangan yung approval ng majority para lang simulan ang aming tungkulin sa impeachment process. Pero kung kakailanganin pa ng isang motion, yan ang aming gagawin ni Senator Coco. So pag nag-motion kayo, no more debates, no more nabutuhan, dapat tuloy na agad yung... Ideally, sasabihin lang ni Senate President na inaaprubahan niya yung aming motion. Kasi even that, hindi na sana kakailanganin kung lamang sinunod namin ang konstitusyon na upon receipt of the articles of impeachment transmitted by the House, forthwith, ituloy na namin ngayong linggo Atat na rin to no? Para si Dilima lang din. ang Senate impeachment trial. Sen, bakit ngayon po, bakit hindi po yung June 2 nung pagka-resume nyo, in-erase nyo na po agad yung issue na to na dapat mag-convene? Dahil batay sa konstitusyon at batay sa naging practice kahit nung nakaraang mga impeachment trials, hindi na kinailangan ng kumbaga lesser mortal tulad ng isang motion sa floor para lang gawin ang pinakamataas na utos at obligasyon na nanduroon na sa konstitusyon. But since we are here now, kumbaga, last 3 days na lamang, down to the wire tayo. Sige, kahit yung extraordinary motion ng pagmo-motion pa sa floor, gagawin namin. Kahit ideally, kung ginagawa lang ng Senado ang aming talagang tungkulin, ayon sa konstitusyon, dapat sana hindi na kailangan ito. But what prompted you po
na gawin to mamaya? Dahil huling 3 araw na po natin sa 19th Congress, kailangan, kung hindi man nung February 5, kung hindi man nung June 2, ngayong June 9 onwards to 11, simulan na po namin ang impeachment trial. Kasi ilang beses sinasabi ni SP Cheese na very powerful ang plenary. So parang laging decision ng plenary ang masusunod. Very powerful ang plenary sa aming legislative functions. Most powerful, above all, above the Senate, above the House, above the Supreme Court, even above the President, most powerful ay ang Konstitusyon. At sinasabi sa Konstitusyon, hiwalay ang aming legislative functions kung saan most powerful kami bilang Senado sa non-legislative functions. Magkahiwalay yung dalawang iyon. At sa non-legislative function ng impeachment trial, wala nang ibang kailangan magsalita kundi ang konstitusyon mismo kung amin lamang pakinggan at sundin. Si SP Cheese po kasi he's under the belief na kahit may mag-motion, kailangan pa rin pagbotohan ng plenary. If it comes to that, since he is the presiding officer, do you think you will have the support po ng majority of the senators if it comes to a vote? Unang-una na, sa plenary ng session bilang Senado, pwedeng ang presiding officer mismo, ang Senate President o ang presiding officer, ang mag-approve or reject ng isang motion. Hindi kailangan kaagad ipasa sa amin para pagbotohan ang bawat motion, kahit simpleng motion. Ganon din, pag dito sa usapin ng impeachment trial, we will still be a Senate, magmo-motion kami. The Senate President has all the power and I would say the obligation na to rule favorably sa motion namin iyon. Ayan, ha? Kung kailangan pang umabot sa pagboto kung Kay ipasa pa SP niya pala. sa amin sa plenary. Well, Jinggoy. SP Pro Temp, Jinggoy Estrada. Ma'am, yung pag-convene po ba ng Senate as an impeachment court, is that optional? Oh, definitely not. Definitely not. Kapag ang maging pananaw namin at ugali namin ay optional lang yung pag-convene bilang impeachment court, susuwayin namin ang konstitusyon. Kami pa, Senado. At yun yung sinabi ko kanina na hindi kami papayag sa minority. Hindi ako papayag bilang senador na kami pa ang Senado ang susuway sa konstitusyon. Mataas ang pangarap nito. May move to kill the impeachment case arbitrarily. Kaya nag-decide na kayo na mag-motion to. Well, sila na ang nagsasabi na bukod sa convict or acquit decision, may option pa na dismiss. Walang ganun po sa konstitusyon. Wala rin pong ganun sa rules on impeachment. No? Sila na yung pinapaaga yung valedictory speeches ng mga graduating senators. May lumalabas na kung ano-anong mga concerns na kung magva-valedictory na sa Martes, baka kulang ang mga tao sa Miyerkules. And alam naman natin, kailangan natin ng sacrosanct quorum na yan to transact business. Kaya ngayon pa lang, kahit frustrated kami na hindi kami simpleng sumunod sa iutos ng konstitusyon na pagtanggap ng articles of impeachment, forthwith, proceed with trial. So itong huling linggo, itong huling 3 araw ng sesyon, sige, gagawin namin yung extraordinary motion para lamang simulan yung opening rights ng impeachment trial. Ma'am, kung magsa-start po today yung opening rights, Yes. sa timeline po ninyo, ano po yung nakikita po ng minority na timeline? Kasi po si Sentol ay, ang sabi po niya, possible to conclude the trial by June 30. Kayo po ba, anong timeline po ninyo sa minority? Wala po kaming binubuong or ipinapanukalang timeline kasi opening rights pa lang hindi pa magawa-gawa eh. So we want to get over this first. Dapat hindi siya naging hurdle, pero naging hurdle pa. We just want to get over this first hurdle. Kaya ngayong umaga or nung inilabas yung ganung panukala na hanggang June 30, premature pa talaga. At saka, isipin natin 19 days? Yun lang ba ang naiisip naming ibigay na time frame sa ganitong kaimportanteng proseso? Sa simpleng civil cases lang nga eh. Halimbawa yung pagbibigay ng bayad or pagsisingil ng bayad. Ang rules of court nagbibigay po ng 30 araw para doon. Ano pa kaya
sa isang napaka-importanteng constitutional process tulad ng impeachment. And remember, hindi lang po iisang article of impeachment ito, 7 articles of impeachment. Hindi pa nga namin narinig formally ano-anong mga articles. Paano nila babasahin Hindi pa nga yan? namin narinig ano-ano yung pinipresent nilang mga ebidensya, mga witnesses. Wala pa po kaming pagkakataon magtanong sa mga ito. So paano namin masasabi ngayon pa lang na 19 days kaya na naming tapusin ang ganyang kaimportante at maaring mabigat? Kasi meron lang kaming chance matimbang gaano kabigat ba, gaano katagal namin kailangang tanungin ito kapag narinig na namin. Hanggang ngayon, hindi pa napagbigyan yung prosesong iyon. Hindi po ito wala pong express lane sa impeachment. Hindi rin siya online shopping na may express delivery. Bigyan naman natin ng hustisya ang prosesong Naks, ito. Bigyan natin ng hustisya. Pareho ang mga panig ng House prosecutors Came at pati yung from kampo you, ni VP Duterte. At higit sa lahat, bigyan natin ng hustisya ang taong bayan na kumakapit sa konstitusyon at Naks. dumadami at lumalakas ang mga boses na pinagsasabihan kami, gawin nyo na ang tungkulin ninyo. Naks. Pero Lupet. tama po ba, at least for this week, today, opening rights, and then tomorrow and Wednesday, ano pong mangyayari? Basta pwedeng once buksan namin yung impeachment. Asahan nyo po na magmo-motion kami ni Senator Pimentel na gawin na namin ang opening rights, which would constitute convening ourselves as impeachment court. Panunumpa ng presiding officer, panunumpa naming senator judges, pagpresenta sa amin ng articles of impeachment. Atat na atat to si Risa, no? Sa impeachment trial na yan, no? Yes. Kailangan po na within the day, masabihan na din po yung Kamara kung may reading, mapresenta na yung articles of impeachment, paano po yung mangyayari? Well, kung mabalitaan na nila ito, yung aming gagawing motion, nasa sa kanila na po kung paano sila kikilos o hindi kikilos. Basta natapos nila yung trabaho nila hanggang sa transmittal ng articles of impeachment, ang bola nasa korte ngayon ng Senado. So, yung shot clock, matagal nang nag-run out, no? Time to move and not a moment more to lose. Kay Senate, President, ang bola ngayon. Hindi, okay na da. Sige na, nandiyan na yan. Okay. 9 naman ngayon, no? Bukas, adjust na. Then sa Wednesday na yung sinasabi nilang pag-convene, presentation ng articles of impeachment, tapos yung panunumpa din ng mga senator, nandiyan na rin sa mangyayari sa Wednesday, and then ilang araw na lang din, mag-a-adjourn na, o dyan na magkakaalaman na niya. Pero sige, ibigay na natin. Pero nakita niyo ba kung paano di ba? Nagpapaganda na ng pangalan si Senator Risa as early as hanggat maaga ginagawa niya lang linisin, no? Pagandahin yung pangalan niya. Ano man ang maging posisyon o itakbuhin nito ni Senator Risa, karapatan mo naman 'yon, 'di ba? Karapatan naman ni Senator Risa na tumakbo bilang presidente kung presidente man ang itatakbuhin niya, at karapatan din niyang tumakbo sa Senado, re-elect kung magre-re-elect man siya. Pero higit sa lahat, karapatan din natin kung iboboto natin siya. Di ba? Di ba? Hindi, medyo napakaligalig. Napakaligalig. Yayaan na natin. Sige, we still have 3 years pa naman di ba? We still have 3 years. Mas maganda yan, mag-bloodbath na kayo dyan. Simulan na natin yan. Let's game. Game na, di ba? Nang sa ganun, malaman natin kung ano talagang kakainat na niyan. Panoorin natin, Rowena Guanzon. Tila nasanay ang mga kongresista na minamanduhan sila ni Speaker Romualdez. Hindi pwedeng charot. Hindi yan pwede sa akin, mga chuwarwarwap na yan, ganyan. Saka yung kanyang classic talaga na Chis Escudero, kaya kilala ko yan kasi mula pa College of Law and Senate President Chis Escudero. Sabi niya, Wes! Wes! Ang taas ng kilay ni Esme Hindi kasi sinabi ni Chis na kung nasanay sila na kung ang Kamara nasanay na sunod-sunuran,
sa kanilang speaker, pues ang Senado ay hindi sunod-sunuran. So parang Oo nga ganun. naman. Naman ninyo kasi mandu-manduan yung Senate President. Abogado naman yun. Pa-UP yun, ha? Basta-basta ang abogado naman na hirap din naman yun makagraduate sa UP at makabar. Forthwith, ang sabi niya. Forthwith, ang sabi ng Constitution. Forthwith ay i-trial ang impeachment. Ang sinabi ni SP Cheese, sinabi doon sa Constitution forthwith. Hindi naman sinabing immediately, as in, now na. Oo, sabi niya. Gaya daw nung impeachment ni Chief Justice Corona, forthwith, nag-start after 2 months. Yan. Parang ganun din ata gagawin Bong Vasquez, ma'am, sa 28, iboboto pa kita pagka senador, promise yan, ma'am. Yan. Bong, salamat. Pero kailangan natin ng 16 million votes. So, mag 1 plus 16 million ka pa. Sige, anak. Ang mga panya ka 3 taon, baka makuha natin yung Yan. 1 million. Ay, 16 million. 16 million para sure Hello, call shout out kay Nibra, taga Bohol. Saan naman, sa may inyong gikuan, paniod to din ha. Oh, saan man na? Ay, 1-2 na? 1-2 na nanonood? Human, nadagawin mo paniod to din ha. Mga pina. Yan na mga pina. Mga Pina pina. naman ron, 134 naman. Excited na po kami sa bloodbath. Yun na nga ang sinasabi ni Excited na sa bloodbath. BP Sara sinasabi niya nga, sige, bring it on. Bloodbath na. Si SP Escudero. Ayaw pa. Sabi niya, hindi naman daw immediately ang 4th. Kinukulit na siya ng mga complainants. Diba? Kinukulit na siya. Kinukulit na siya. Yung tawa ko ng tawa doon kasi sasalita pa yung isang senador, biglang tumayo si Jesus Escudero. Umalis sa upuan. Panood nyo yun, napanood nyo. Ito naman si Bato, yun nga sinasabi ko. To si Senator Bato, laging nagkukusa-kusa ito Lagi itong wrong timing Ginawa Lagi niya wrong na ito timing. noon Ito na naman siya, kusa-kusa na naman siya na Resolution na dismiss. gawa-gawa siya ng resolution na huwag na daw ituloy ang impeachment. May pagkagalitan ka ni VP Sara niyan, Sen Bato you're making it look like she's afraid of this impeachment trial. She's not afraid. Diba sinabi nga niya, bring it on, bloodbath na kung bloodbath. Alam nyo, itong mga ganitong klaseng pagkain, tinatago ito sa doktor. Lalo na pag may applied lights. Kusa-kusa. Gawa ng resolusyon. Ano namang epekto ng resolusyon? May rules nga ang Senate, 2/3 to convict. May 8 lang na senador Sure, na Paul. hindi pumayag sa impeachment. Panalo na si VP Sara o bilangin nyo na. Ito naman si Bato, resolution pa na wag daw ituloy. Ano? Sinabi ba ni VP Sara na takot siya dyan, wag nyo ituloy? Ngayon pa, na 5 sa kandidato ng oposisyon Duterte ay nanalo. Kasama na dyan si Imelda. Sen Camille Villar. Saka si Camille. Sen Ay, Imelda. Marcoleta. Amy pala. Senator Amy Marco. Maliban kay Sen Bongo at kay Sen Bato. Mga kusa-kusa na yan ni Bato. Yan, Curious sila, ano daw status niya ni ano na yan. Kaaway daw ba kayo? Sino magkaway? Ni Amy kayo. Hindi daw kayo nagkikita Bakit? Dati naman di kami nakikita. Sa klase lang kami nakikita. Ay, katabi kami sa klase. Hindi naman talaga kami nakikita. yung kasal nga nung anak niya hindi nga ako pumunta kahit lahat ng classmates pumunta na kasi commissioner ako noon. Alam mo naman ako, I'm very Pero classmate yun ni Amy. magkatabi nga kami sa klase. 2 subjects.
Oo, Kamusta nun, ma'am? classmate pala Tapos to. naman siya. Nagtapos naman talaga yan siya. Kasi she finished all her subjects. Anak ng presidente, o di yan. Katabi niya ako lagi kasi diyan ako sa malapit sa pintuan. Kasi gusto ko, mabilis lang ako makaalis. Takbo na ako sa library. Eh syempre siya, mas madali siguro magwardyan. Pag nandyan din siya malapit sa pintuan. So yung mga security niya, nakatayo dun sa labas ng pinto. Oo, may Bright naman security talaga pala yan si Amy. ano. Naging estudyante ko rin. Ang anak niya, si Michael Ferdinand Marcos Manoto. Ayun, magaling din yun. Pero minsan sa recitation na 5 din. Lahat naman nakakatikim ng 5 eh. Walang Diyos anak ng Diyos dyan sa college. UP College UP. Lupet ha. Masarap. I love your Pepsi watch, madam. Rolex. Anak, nagpi-Pepsi ako kasi ayoko ng Coke. Pangbangag lang yung Coke. 2,000 na nanonood. 2,000 nanonood. Siguro wala kayong ginagawa dyan sa bayan ng araw ba to Monday? Ay, nagtatrabaho kayo, no? Habang nagtatrabaho kayo, Facebook kayo, no? Alam ko na kayo, eh. Buangit na iya si Bato. Oo, buangit giday. Buangit na. Ano yung buwangit? Pa-comment niya dyan. Magambal na sa bladay. Dr. may black gaw. Minsan hindi ko intindi siya. Yung mga pangakik ni Seman. Ganyan mo ginasaya. Pero pangakik siya. Sa mag-ibi-ibi siya. Huwag daw ituloy. Anong huwag ituloy? Ituloy nyo. Ano, sinabi ba ni BP Sara na takot siya ituloy yan? Sinabi nga niya, ituloy nyo eh. Ituloy nyo na nga. Ano bang fourth grade na yan? Siyempre si SPG Escudero naman ay siyempre dinidepensahan niya rin yung ano, institusyon niya. Saka ayaw niya yung ano, pinupush over siya, pinupush around siya. Ano akala niyo sa sarili niyo? Ano akala niyo sa akin? Ibig niyo sabihin, Utusan. akala niyo sa akin, tuta din ako ni Romualdez? Ah. Kayo lang ang tuta. Ako hindi niya tuta. Pwede rin naman, no? Pwede rin naman yung, siguro kaya inurong-urong na ito ni Cheese Escudero. Ito, hula ko lang kasi ayaw niya maging masabihan na sunod-sunuran o maging tuta ni Romualdez na pag inutos ay kailangan sundin. So, since na siya yung Senate President, ay, hindi pwede. I am the Senate President. O baga, kung kailan ko gustong mag-start, yun ang gagawin ko. Siguro nainis siya, kaya inurong niya ng inurong. Oo nga naman, di ba? Kung ikaw ba naman Senate President, papayag ka ba? Huminahon kayo, sabi ni Senate President Chis Escudero. Pwes! Sabay taas ng kilay. Pwes! You should know that I'm not a pushover. Parang yung panahon nyo, may namanduhan ka ni Philippine Chairman nun, Bautista? Bautista. Hindi nga tumalab yung mando-mando sa akin ni Bautista. Sabi niya kasi chairman siya. Noon, siya lang daw pwede pa-interview. Ha? Eh kung gusto nila ako interviewin, kahit nga sa CR, hinahabol nila ako. Hindi ako magsasalita. Na, bakit? May sarili naman ako. May sarili naman ako mga kasong nahawakan na sa... Bakit ako hindi magsasalita? Opinion ko. Hindi ko naman doon sinasabi na ito yung sabi ng komisyon niya. Ilan na ba? Kasi 2/3 ang kailangan eh. 2/3 ang kailangan para ma-convict si VP Inday Sara. 16 yon, 16 na senators. So 9 lang ang kailangan na na hindi boboto para ma-save natin si VP Inday Sara. So ilan na ba tayo dyan? So si Camille Villar, si Senator Amy, Senator Bongo, Senator Robin Padilla, Bato de la Rosa, 5. So ilan na lang yung kailangan natin na 4 pa. 'Di ba? 4 pa. Sabihin na natin yung 5, sure ball na yung 5. So sa 4 na yun, pwedeng pumasok diyan si Pia Cayetano, si Alan
Cayetano, yung dalawang Estrada, pwede rin sabihin natin na papasok dyan, o ilan na yun, siyam na. Tingnan natin, di ba? Tingnan natin, pero mahaba-haba pa to eh. June, July pa aabot to, o baka umabot pa to ng first week ng August, di ba? Hindi depende sa pasa ng bola at saka sa timeout nila. Pero ganun pa man, sabi ni BP Inday Sara, ituloy, mas pabor pa nga na ituloy, gawin na to nang masimulan na matapos na mas maaga. Para malaman na natin kung ano talaga resulta, di ba? Nang sa ganun, ang sunod na next move natin dito is 2028 na eh. Kasi gugulong naman niya. Pag gumulong yung impeachment trial, hindi na convict si VP Inday Sara na natili siya bilang Vice President ng Pilipinas, o maghihintay na lang tayo ng 26, 27. 27, filing ng COC. Malamang magpa-file na rin ng COC yan. Pagdating ng 2028 election, yan ang magandang laban dyan. Dyan na ang tunay na bloodbath, yung 2028. Kasi talagang hindi natin masasabi. Siyempre, revenge or rebound, di ba? Pero ganun pa man, naniniwala ako na malalagpasan ito lahat ni PP Inday Sara. Lalo na itong impeachment trial at higit sa lahat mananalo yan sa 2028. Ready na eh. Diba? Ready na tayo emotionally, ready na tayo physically, ready na tayong bumoto. Basta fair and just lang, yung tipong walang dayaan. Diba? Sana kasabay ni BP Inday Sara ulit sila Pastor Kibuloy, si Attorney Vic Rodriguez, si Hinlo, pati na rin si Attorney Lambino, lahat sana sabay niya ulit yan. Sa ganun, yung lineup naman nila ang papasok sa Senator. Di ba? Huwag natin problemahin niya si Reza. Tumakbo na naman bilang pagka-presidente. Si Bongo, meron siyang 6 years, pero pwede siyang maging vice ni Vice President BP Inday Sara, pwede siya yung maging Vice President. Pwede naman. Or tapusin niya yung 6 years niya. Mas okay din, di ba? Dahil effective naman talaga si Senator Bongo sa pagka-Senado. Ganun pa man, mahaba-haba pa ang uusapan nito. Mahaba-haba pa ang trabahuan. Pero excited na ako sa bloodbath na yan. I-update ko kayo mga kayonya sa lahat ng issue ng bayan natin pag-usapan. Ito yung mga i-update natin at ito yung mga lagi natin pag-uusapan dito, Joe Malone TV.